Okay, so good morning. Today, i-discuss na to ang mga basic concept or applications sa AC to DC converter. But before that, i-review sa nato nga naatay AC, for example, alternating current na voltage, pwede nato ni siya i-convert into DC. Okay, into direct current. So, ang atong buhaton sa atong activity, from 220 volts, i-convert nato into 5 volts. Okay? Pero naabot tayo mga instances na ang atong AC i-convert nato to AC. From AC, balik to AC. So, common application niya ani, isang application nato sa tuang transformer. Okay? Transformer wherein atong i-convert ang atong AC, for example, the 220 volts, i-convert nato into 120 volts, either the step up or the step down. Step up or step down. Okay? Sa step up, from 220 volts, pwede nato siya i-convert into 440 volts or any other voltage. Unya kung step down, wherein sa atong example nato karon, ang 220 volts, himuon nato siya og 24 volts. Okay? So, step down nato using transformer. Unya naapod tayo ginatawag na DC to AC. DC, from DC, i-convert nato into AC. Pero dili na siya mao ang cover sa ato ang discussion karon, kay medyo mas advanced man na siya nga discussion sa power electronics. Ang DC nato, kasagaran natong application niya to ani, makita nato ni sa mga concept sa inverter. Inverter kanang for example kanang matingala ka nga nganong naay TV sa bus nga wala man lang tay saksakanan. Okay, so ang concept niya na ang 12 volts na battery convert niya into 220 volts. Okay, so that is the concept of inverter. But naabot tay ginatawag nga DC to DC. Okay, DC to DC. So kinipot sa atong example nato, makita nato ning DC to DC karon, wherein for example ang atong output nga let's say assuming 24 volts, okay, 24 volts atong i-convert siya into 5 volts. So diri na mabuhat ang ginatawag nato nga ma-apply yung concept sa ato ang regulator. Okay, regulator kay i-regulate niya from 24 volts, i-regulate niya into 5 volts or pwede pod into 12 volts. Okay, so other than that, ang basics sa ato ang power supply construction is dapat may balance na nato ang block diagram. Okay, importante kay na. So ang block diagram sa ato ang AC to DC, AC-DC na power supply, AC to DC power supply is pinakauna of course, ang pinakauna sa imong diagram is of course your AC. Ang AC source nimo, AC source. AC source. And then, yung AC source, after ng AC source na to, ang sunod na to ana is transformer. Transformer. Okay? After sa itong transformer, isulod na to ang ato ang rectifier. Okay? And then after sa rectifier, isulod na to ato ang filter. Okay, and then the last but not the least, isulod na ito ang ato ang, after sa filter, ang ato ang regulator. Okay, so mao na siya. AC source, which is 220 volts. So ang buhaton na ito niya ni karon, this is 220. Kini, ang gawas niya na ito din sa itong regulator, 5 volts DC. Okay, 24 volts at 220 volts AC, and then paggawas niya, 5 volts DC na. Okay, para mas ma-appreciate pa nato ang concept sa ito ang AC to DC power supply, ato sang subtone unsay mahitabo sa iyang waveform. Okay? Importante man na. Using oscilloscope, makita nato kung unsay dagway sa itong waveform. But we will not do that in this activity. Okay? So, in AC, yung input niya to ang sinusoidal wave sa itong previous mga activities, yung nagdagway niya na. Okay? Wati-wati. Okay? Sinusoidal wave. And then, yung transformer, take note yung gagamitin natin dito is step down. Right? Step down. Subot pasabot lang niya na, it is, di ba kanina, conversion from AC to AC. So, ang AC mo, kinonvert niya into AC pa rin, yung alternating, kaya nga lang, pinaliit niya lang. So, therefore, ang mangyayari niyan ngayon, AC alternating current pa rin, pero maliit na lang. Step down. So, yung wati-wati ni mo, ni gamay siya. Kasi step down man siya. Okay? And then, yung gagamitin natin na rectifier na to, ano niya, yung rectifier kasi, meron tayong tinatawag na half-wave rectifier and full-wave rectifier. Yung half-wave rectifier,
Ang concept ng half-wave rectifier is, yung positive na side, ang negative na side, yung i-clip. But pasabot sa clipping is, kung positive, yan sundugon. Pag negative na gani, mawala na ang negative. Balik ka naman ng positive, negative, so on and so forth. So may yung ana sa dagway. Kunya, ang ginatawag na ito full wave rectifier, ang full wave rectifier is, kung dinidapita sa half wave rectifier, ang negative mawala, sa full wave rectifier, ang positive, positive pa rin. Pero instead na mawala ang negative, iya lang ibalik ang negative ana. Yung positive na pod, and then negative. Okay? So, inyo ana, ang concept ana. But in our case here, ang gamito nato din is the full wave rectifier. So, dinatang agi. So, inyo ani ang mahitabo niya na. Okay. So, naa pa man kay bugdo-bugdo. Okay? Ang mga bugdo, ginatawag na to na og ripples. Kini, ripples man ang tawag na to na. To eliminate the ripples, by the way, pag-implement na to sa tong rectifier, magamit ta og, kung dini sa kanan, dini transformer, sa rectifier, magamit ta og diodes. Okay, magamit ta og diodes. Sa filter, ang gamito na to is capacitor. Specifically, electrolytic capacitor. So sa filter na to, ang may tabo niya tanggalon ni niya ang ripples. So ang may tabo niya na, kung mao na iya kan ang voltahe nimo tanggalon na niya. Ana. But approximately naapa na siya sa mga 23 volts. Na dinadapit ang linya. Pero ang atong gusto manggod nato mahitabo is dapat 5 volts lang DC. So kailangan nato i-regulate ang atuang output. So ang mahitabo niya na after sa regulator, instead na dako kay siya 24 volts na diri dapita gamay. So this is 5 volts DC. Oy, dili na makita. So, diri na dapita. This is yan na 5 volts. 5 volts DC. So, ang mahitabo niya din this is conversion from AC to AC. And then, diri dapita sa atong ibutang. This is AC to AC. Okay? And then this one is AC to DC. Kasi yung portion niya din by definition, yung rectifier kasi natin is conversion from AC to DC. So, dinidapita, conversion to AC to DC na tong rectifier natin. Okay? AC to DC. So, diri na pod, sa ato ang dinidapita, diri na nahitabo ang conversion to DC to DC. So, from higher voltage to DC, gi-convert na to siya into lower voltage na DC. From 23 or 24 to lower 5 volts DC. Okay? So, that is the concept, yung block diagram na discussion natin sa tong AC to DC power supply. So, ang gagawin natin ngayon is, katunang schematic diagram. Okay, we have to write the schematic diagram. Okay, i-write na to karon ang atong schematic diagram. So, yung schematic diagram na to is, ano sa ba schematic diagram? Kurma sa itong schematic diagram. First is yung saksakan natin. So, this is our plug. And then we have our transformer. Okay, that is our, that is our transformer. Natay transformer, dinidapita mo ni atong 220. Okay, 220 kay line 10 man. Sige, mas masabta na to niya. So, dini mo ni ang 12. So, para 24 volts RMS ang ato ang makuha din na AC. And then, after that one, magamit ta og full wave rectifier. So, sa may dagway ana. So, ana. Okay, mo ni siya ang full wave nga bridge rectifier. Okay, so yung anag dagway ana. So, kana i-connect nimo na. Di na siya pita i-connect. And then, dinidapita sa lubot-lubot niya na. Imo nang itap. Imo nang itap. Mao na ni karon ang imuhang positive side. Kini mao ni ato ang negative side. Okay, so this is the input, the transformer, the rectifier. After ng rectifier, we have to add the filter. Yung filter natin is a capacitor, electrolytic capacitor. Okay, and then after ng electrolytic capacitor, we have our regulator. To implement our regulator, we are going to use an IC. In this particular case here, so kini lang siya. Although naapay mas
komplikado gamay ani nga circuit, napakay pangdagdag din ang mga capacitor, but we will simplify the circuit para mas dali lang. This is just for appreciation purposes. So in this particular case, we are going to use the 7805. 7805, ibig sabihin yan, yung 78 stands for positive, and then the 05 is the voltage. So this is the output of this rectifier, of this regulator is positive 5 volts. So kung 7812, ang output niya na is positive 12 volts. Okay, so wala na itong hinumduman. So that is, so paggawas sa to din diri na ta magpagawas sa to ang, this is already, kung diri napita 220 volts AC, so paggawas na to din this is already 5 volts DC. Okay, so as simple as that. So after this one, we are going to wire our i-wire na nato ang ato ang AC to DC nga 5 volts charger. Okay? So mato ka karon sa imong laboratory, and then we are going to borrow the electrical training module, electronics training module. Okay? Okay, so atong i-continue. Kung makahiram na mo ani electronic training module sa ato ang electrotechnology laboratory. So, ang kailangan nato sa atong activity, so makita ninyo natay wires. The wires, so pinakauna kita nato the connecting wires. Kailangan nato ni the male to male connecting wires. Kay para sa ato ang breadboard. Okay, wires. And then after ng wires, of course, kailangan nato ato ang breadboard. Ato ang breadboard. Okay, and then ang ato ang transformer. Okay, mo ni akong ingon kaganina sa inyo na 220 volts, so nakakonekta na nadaan sa 220 at saka 0. Kay di man ta kailangan og 110 kay itong supply kay 220 man. So 220 ug 0, that is 220 volts. And then dinhi sa output sa gawas na to 12 0 12, so that is 12 ug 12, so ang output nato dinhi is 24 volts. Okay? And then sunod natong kailangan, of course, after sa ato ang transformer, kailangan nato ato ang mga diodes. Okay? Diodes. So in this particular case, kailangan nato upat ka diodes kay upat ka buok ang ato ang kailangan sa ato ang bridge rectifier. After ng diodes, kailangan nato ang electrolytic capacitor. Okay, so this is the negative katong naa dinhi sa gilid. Okay? Okay, negative side. Negative, and then this is the positive, and then of course the 7805. Yan, 7805. This one. Okay, 7805. So ito yung gamitin natin, 7805. Okay, so let's start. So ang una is the breadboard. This is breadboard. So i-review natin ulit yung connection ng breadboard natin Yung breadboard natin, tanan nga connection nimo din equal lang na siya. Same lang na aka ng connected na siya dira tanan. So kung dinhi ka magpanlock ug dinhi ka magpanlock, connected na sila tanan. Okay, dinhi tanan connected na sila patindog paana. Nya dinhi pod kana connected paana. So pero ang kini nimo dinhi kung ana putol na ni dinhi. Kining sa kanal, dili na nakalahos dito. Ang connected lang dinhi lang sa taas. Nya lahi pud tong dinhi sa baba. Okay, so let's start. So this is the breadboard natin. So ano pinakaunang component natin? Yung pinakaunang component natin is yung transformer. Yung transformer natin. So ito yung transformer natin. Unlock na ito din transformer. Okay, yan yung transformer natin, the 12-0. And then 12-0, and then i-connect na ito din Oh. Okay, so nandyan na. So you just have to connect that one. Connect natin. Zoom in natin ng konti. Okay, so eto. Connect ko lang dyan. So dyan at saka dyan. Pero mas maganda niyan, yung mas maganda, i-connect muna natin to dito. Mas madali naman lang na niya. So, i-connect sa nato ning ato ang diodes. Diodes, we have the 4 diodes. Okay, yung diodes natin. So, ang diagram sa atong diodes is yung
Kung ana man na, so kailangan nato na i-follow. So unsa may dagway ana kung ato nang i-follow inyong ana. Okay? So atong i-follow. So ang pinakauna is kana asa man ang bagis diyan na diri ang bagis, di ba? Na diri dapit ang bagis. So diri mo ni akong i-connect kining diri dapita. Kanang diri dapita. So ang bagis niya dapat mag-match. So ang bagis niya dapat pa dito. Okay? So sa atong breadboard ang bagis niya pa ana. Okay? So maning arrow pa ana dito. And then ang kini sa taas pababa. Dini pababa. So dapat ang atong kini arrow na to is pababa, paana. Pababa. Kaya nga naman kung atong i-review sa atong diagram, ang dagway niya anak niya is kung inyong anak gani na siya, ang dagway anak niya, ang diode niya na inyong anak tapos na dinhi ang bagis. Okay? Mo ni dagway niya dapat din na para sa kini nga diode. So kana is paana, and then take note, ang tumoy ani niya, ang tumoy diri dapita, ang tumoy niya diri dapita ug ang tumoy sa imong bagong itaod kay connected man. So kana dapat connected. So dinhi siya. Connected siya na atong tanawon. Okay, connected siya. Okay? Ang isa ka linya dinhi connected man na sila tanan din na. So kini dinhi tuil padulong din na dinhi connected dinhi pababa. Okay, next is kini sa baba, kini sa pikas. Kini atong ibutang ni pababa pod. So kailangan natong diode nga pa baba pod. Paana. Okay, connect nato dinhi. Dinhi sa atong kuan. Ang isa pwede na ko i-connect, adjust na nako na. Okay? Ang isa i-connect na ko dinhi sa baba niya. Ana, kanya ato ang ipana. Okay? So, paana na siya. Ang tiil niya din sa likod, sa tiil niya din sa likod, connected na silang duha. Connected silang duha, unya kini pod kay connected. So, kailangan nato magbutang og isa ka kuan na pod niya karon kay para mapurma tong triangle, dinhi rectangle paana, connect na to dira. Connect na to. Okay, so connect na to. So, ang dinhi, pwede na ko ibutang din na. Din na. Yan. So yung anak nagdagway na niya. Iporma na siya dito. Kung dini dapita tong tumoy sa imong araw. Okay? Tanawon nimo na. Dini paana din na, yan kana paana, dana paana, yan dito paana. Okay. So asa na to dapita karon ibutang ang ato ang transformer. So ang atong transformer i-connect nato asa dapita. I-connect nato sa diri dapita nga side, diri dapita sa taas. Dira dapita. So kung dira dapita, connect nato siya dini dapita. Dina dapita. Okay, sa taas, dini dapita. Kay connected man na sila, di ba? Diri connected man na sila dina dapita. Connected. And then dini pud sa baba. So napuno naman dini dapita sa baba, pwede na ko siya i-connect dinhi sa pikas. Dina. Dina. Okay, tanawa. Ayan. Okay? Uy, natanggal. Matanggal-tanggal man. So, pag matanggal gani siya, balihin lang ni muglain nga banghag or dito ni mo same sa banghag. Okay. So dinhi na ta, connected. Ang sunod dato na niya karon, so dinhi sa tumoy dinhi sa tumoy mo na ni ang positive side. So magawas ko wire, magamit ko connecting wire, mas gwapo nga red ang imong gamiton kay para to indicate nga mo na imong positive. So ang red side karon ibutang nimo dinhi sa imong pinaka tumoy, di na. So mana na siya karon ang positive. Okay? And then ang negative dinhi sa lubot, kay sa lubot man to kaganina atong diagram. Ang diagram na to is naa din na dapita, diri dapita na morning negative sa lubot.
Nadapita sa lubot, so therefore sa lubot nga side. So sa lubot nga side diri dapita dina, and then pagawas ta diri negative. Okay? So mo nang sa lubot. So dinhi sa tubangan niya, mo nung sa positive, ang sa lubot niya diri dapit ang negative. And then ang sunod sa atong diagram, ang sunod sa atong diagram is mo man na, di ba? So, mo ni ang rectifier, nakapanlock na ta din and then nakapagawa sa tag wire nga pula din and then dinipod nga itom nga wire, so kailangan na nato karon ng filter. Ang filter kailangan nato electrolytic capacitor. Okay? Electrolytic capacitor nga tag 15 akong palit kay naapay tag 15. Okay? So, mo ni siya. Ang negative is kining naa din This is the negative, ang positive mo na. So, normally kung magpalit ka, ang positive mo ning taas, mas taas. Mas taas siya. Yung negative. Pero kasagaran mo kung nakaputol na, mas delikado ka, so tanaw na lang nimo na sa gilid. Kung naay sa gilid din na, mo na siya ang negative na side. So pag connect na to anak karon sa tuang breadboard, asa mo na dapita, i-connect lang nato, i-short nato ang gini sa output. Kining diri dapita, ang output niya din ug ang anak mo na, di ba? Og ang diri tiil niya, ang negative ug ana. So negative ug positive. Positive kana dina, ang negative akong yana. Okay, so atong tanawon. Nakaana na siya. Dana. So dana nakalinya na sila. Ang kining positive nato sa atong kapasitor nakakonekta din na. Yung negative nato nakakonekta po din sa negative. Okay? So mo na siya. Then sa sunod is ang atong 7805. Kung saan man ani mo 7805. Yung 7805 niya karon nga nawala, dara. 7805. Okay, mo na itong 7805. So kung ato na siyang drawing ang 7805, kung nakatubang ka na ni mo 7805, ang numbering niya na this is 1, 2, 3. So this is sa imong diagram. Sa atong diagram din na karon, ang 1, 2, 3 niya na, dali lang kaya. This is the 1, 2, and 3. So dapat facing ka kay para mas dali. Okay, facing ka dapat. So therefore, facing ka, pabutang ka din ha. Yan. So this is 1, diri dapita. So facing. So this is 1, diri dapita 2 and 3. So dito sa tong diagram kaganina, kung atong i-review, ang 1 nakakonekta lang sa positive. So magkuha ka og wire, wala na may pula. So ang 1 konekta din sa positive. Ana. And then ang 2, diri ta dapita. Yan. Ang 1 konekta sa positive, ang 2 konekta dito sa negative. So, ang 2 nimo din konekta sa negative. Okay, konekta sa negative. And then, of course, ang 3 nimo, mao na ang imong output. So, ang 3 nimo din diri lang mo dapita, ikatulo. Mao ni akong output. Di na, 5 volts na kuno daw na. And then, din sa ilalom, negative man di ba? Negative man na. So, dira lang gyapon ko mag-tap. Kung negative, mo na ni din dapita kung negative. Subot pasabot na nakoy output din nga negative. Okay, so atong i-review. Dini dapita ang imong transformer. So this is your transformer here. Nakakonekta siya padulong dinhi sa imuhang rectifier. Okay, nakakonekta siya sa imuhang rectifier and then dinhi ang imuhang capacitor. And then dinhi ang imong regulator and then kana ang imuhang output. So sulayan nato panlock kay para mas makita nato nga ni andar. Para mas dali, magamit ta og digital tester. So, 220 volts, take note, nakasaksak na. So, be careful.
So 220 volts, so dinhi ko sa 600 atong i-measure ang primary side. Itong measure ang input sa itong transformer, which is diri dapita. Dina og dina. Ay, sorry. This is already the output side sa ito ang transformer. So, around 24 volts. So, dinadapita na siya 23 volts. Okay, nga nung sir, 23, 24 man lagi ito ganina. Ang reason niya na 600 magod ang atong setting din eh. So, mas dili siya accurate. Ni baba ang iyang precision. Siguro, kung naay mga 300 din, hindi po ka pwede mag 200 din ha. Kaya ang reading, teka lang, 24 man din, no? So, pwede din ang 200. So, tanaw na to. Basic 24 na yung makuha. Yan, 23.6. Mas accurate na siya. Okay? So, tanaw na to karon din eh. Ni step down na siya. Tanaw na to, i-measure na to din eh karon kung ni 5 volts ba siya, approximately 5 volts. So, i-change na po din mo din eh. Kaya dili naman na siya, kuan, DC naman to dito nga side. So, i-change din mo na din ha, into DC. So, approximately 5 volts man siya. So, dira na nato ibutang sa tuang 20 setting. Okay? Sa atong ibutang. Tanaw na itong tama ba ang atong gibuhat. And then, the positive side, yung positive, dinidapita. And then, the negative is dinidapita. Okay? So, approximately, that is 5.05 volts or 5 volts DC. Okay? So, next meeting, you're going to assemble the circuit. So, good luck and see you.